Hey guys, what's up? My name is Shanwin and today pag-uusapan nga natin, ito actually take 2 na to, no? Nakapag-upload na tayo kanina, wala pa lang ano. Thank you again, shoutout kay Coco Locoy. Um, maraming salamat kasi nag-upload pala ako ng isang video na walang audio. Ayan. Nag-ano po kasi normally, once a week, nagra-run po ako ng tawag dito, na antivirus sa computer. Siyempre, ang dami tayong dina-download, ang dami tayong ina-access ng mga website. So, definitely, no? In practice po yan. I've been doing that routine for a very, very long time. As in, when I was still working, I worked with Dell. I've worked with many hardware, tawag dito, computer companies na hardware ang kanilang tawag dito, sine-service. I was a tech support for a very long time. Okay? Hanggang sa napunta ako sa Dubai. One of the functions na sobra ko na-enjoy yung pagiging tech support ko. Kasi everyday, yung issue ng mga tao, very unique. Ayoko ng, tama yung sinabi ng boss ko back then eh. Hindi ko daw hilig ang mga routinary work. No? Lalo na pag na-master mo na siya, wala ka nang alam, wala ka nang ibang kailangan gawin, dahil yun na lang. Na unlike with technical support, everyday ang dami nagiging issue ng client mo. So ako, I troubleshoot my own issues when it comes to hardware, sa computer, even sa software. Kanina nga nagkakaproblema ako sa printer ko, and again, I was the one who tinroubleshoot ko siya. Anyway, so ang issue po natin today is marami pong mga tao na hanggang ngayon hindi tumitigil diyan sa confidential fund ni VP Sara. Ngayon, ito po yung pinakamalaki nating problema kasi sa mga ganito. If you don't agree, no, doon sa sinasabi ng iba, gaya nito ni Coco Locoy, itong video na to guys, maraming beses na po itong minas report. So, lagi pong dina-down ito. So, may naka-debate rito si Coco Locoy. Okay? And again, ang pinag-uusapan nila dyan is yung confidential fund ni VP Sara. Ngayon, there's another video na it was uploaded. Ito po. So here, in-explain ni VP Sara in a very brief and concise kung ano nga ba at paano nila na-utilize ang confidential fund. Anyway, balikan natin itong video ni Coco Locoy. Wala naman pong masama ang makipag-argue tayo, makipag-debate tayo, and so forth. Yun lang, kailangan open ka din sa sinasabi ng tao. Hindi yung pagka napikong ka na, mass report ang inaabot mo. Gaya nung nakita ko kay Atty. Libayan. Okay? Meron akong nakitang post ni Atty. Libayan na again, ni-restrict na naman siya makapag-upload or makapag-post. I don't know what. Puntahan natin tong ni Atty. Libayan. May nakita ako eh. Ayan. Sabi rito, restricted na naman itong account na to. Dito tayo mag-live. Diba? Pag hindi kayo nag-agree, the best way and the only way na ginagawa ninyo is i-mass report nyo. Ano ba napapala nyo sa ginagawa nyo? Tapos pag sa inyo ginawa, magagalit din kayo. Tandaan nyo guys, no? Pag kayo bineltahan ng bagay na ginawa nyo rin sa iba at ginawa yung the same thing, wala rin kayong karapatan na magalit. Diba? Huwag ganon. Hayaan natin na maging open ang lahat. Hayaan yung magpahayag ang lahat ng kanilang saloobin, naiisip, and all the shebang. Hanggat maaari nga, if you can do it respectfully, better. Diba? Kasi if you do that, syempre, magkakaroon ng exchange of ideas, mas lalong yung naiintindihan ng isa't isa. Ang ultimate goal naman dyan is may natututunan ba tayo sa isa't isa. Ganun lang yun. Anyway, so dito nga sa video ni Coco Locoy, pinagbabardagulan nila rito yung tungkol kay VP Sara. So pakinggan natin. Sige. Kung sinasabi mo intelligence yan, hindi naman kailangan detailed eh. At least meron kang mapakita na dito namin to inallocate yung budget. At least yung tao, wala nang question. May sinasabi naman eh. Okay, sabi dito, VP Sara hindi masagot kung saan ginamit ang confidential fund. Unang-una sa lahat,
if they know exactly how to access, no, or paano, no, paano nga magkaroon ng access sa isang confidential fund. Unang-una, kailangan mo ng proposal. Kailangan magbigay ka ng rason bakit mo kailangan ng confidential fund. Pangalawa, entitled ba si VP Sara? Yes, galing po nga sa information if you're going to review Joint Circular 2015-1 ng COA. Lahat ng NGAs, National Government Agency, meaning including dyan ang DepEd. Okay? Entitled siya dyan. Pero not because she is entitled, ang DepEd, ibig sabihin, ganun-ganun lang na magkaroon ng access. Hindi po. Marami pong pinagdadaanan ang pagkakaroon ng access sa confidential fund. And even before ka pa na-audit, sa proposal mo pa lang, ino-audit ka na. Diba? Kasi ilalagay mo dyan, sa mo gagamitin. O, may identified ka na bang ganito? Sinong mga pagbabayaran mo, pagbibigyan mo ng ganito? Sinong poprotektahan mo? Sinong ganito? Sinong ganyan? Sinong runner mo? And so on and so forth. Another thing lang na hindi nire-raise, bakit ba si VP Sara lang ang dinidiinan dito? Nagbigay ng proposal si VP Sara sa OP, Office of the President. Umukay dyan si BBM. Pinasa niya ngayon yung proposal na yun kay DBM. Si DBM, inokayan din. Sa tingin niyo, pagpunta kay PBBM, hindi yan dadaan sa mata ni Enrile, hindi yan dadaan kay E.S. Bersamin? Knowing that E.S. Bersamin dating Chief Justice natin. So definitely, he knows. Diba? Yun pa lang eh. So pag umukay na dun sa mga yun, pinasa sa DBM, in-approve din. Ilang tao na nag-approve before pa na-release yan? Sa tingin nyo, si DBM Secretary lang mag-approve yan? Again, another set of review na naman yan. So yung konteksto na sinasabi nyo, na parang ibinigay lang yan kay VP Sara, maling-mali na kayo dyan. Butas ng karayom ang pinagdaanan niya dyan. Diba? Wala nga sinasabi, wala. Will, sinasabi. Ginagamit siya dun sa project nila. Alam mo ba kung para saan ng confidential fund? Saan? Ginagamit. Yan yung problema natin eh. Magagalit kayo kay VP Sara. Magkakaroon kayo ng mga ganyang klaseng approach kay VP Sara ni hindi nyo alam exactly kung saan nga ba talaga ginagamit ang confidential fund. Ang confidential fund po, very specific kung saan mo lang siya pwedeng gamitin. Kaya nga doon pa lang sa proposal, ilalagay mo na kung saan mo siya gagamitin at yung value ng ibabudget mo doon sa paggagamitan mo. 'Di ba? Kaya nga meron kang hinihingi na exact amount kung magkano kailangan mo to fulfill those item. 'Di ba? Gamit siya for intel gathering that relate. Teka muna. Okay. That relates to national security and for efficient and effective implementation ng mga projects. Actually, the DepEd also provided a case. Teka muna, Will. Do you want answer? Do you want answer or you just want to? No, I'm answering your question. No, sinabi niya yun. Sinabi niya yun sa Senate. Okay, ito yung exact na sinabi ni VP Sara. Hindi man ito sa Senate, pero ito ay sa interview. Saan niya ba ginamit yung confidential fund? Baka mabiglahan sa confidential funds. Ang gusto lang daw ng mga tao ay accountability. Paano po matitiyak ng mamamayan natin na talagang ginagamit sa tama itong mga confidential funds? Kayo ma'am, paano niyo paliliwanag sa mga nanonood na nasa mabuting kamay itong mga pondong ito? Yes, unang-una, ang confidential funds ay pinopropose ng Department of Education at ng Office of the President base sa assessment namin sa pangangailangan namin sa trabaho namin. Mas napapadali yung aming trabaho in terms of intertwining with national security
kung merong confidential funds. Ang accountability naman nito is governed by the Joint Circular noong 2015 -01, Joint Circular 2015-01. Nakalatag doon kung paano siya gamitin, nakalatag doon kung paano siya i-utilize, at nakalatag doon kung paano ka mag-report sa paggamit mo sa funds. So wala pong masasabi na walang safeguards sa paggamit ng funds dahil merong joint circular. At lahat yun sinunod ng Department of Education at ng Office of the Vice President. Lastly, I'm sure nanay ka, tao ka lang, nasaktan ka rin siguro pag nababasa mo. Ito guys, panoorin nyo to Ginagawa to ng Kabataan Party List. Nung nabuo naman yung Central Luzon Development Youth and Student Center na opisina ng mga kabataan sa Central Luzon, na kung saan nagiging recruitment center namin siya sa mga estudyante na nire-recruit namin mula sa Holy Angel University, Angeles University Foundation, UP Diliman Extension Program in Pampanga, Don Honorio Ventura State University in Pampanga, at iba't ibang mga eskwelahan pa ng mga high school sa buong Pampanga at sa iba pang mga probinsya ng buong Central Luzon. So yung pong opisina na yun na sinasabi ko ay nasa likod ng Angeles City Library. Ngayon po, yung office na yun pinondohan ng Kabataan Party List. Doon namin dinadala yung mga target recruits na mga kabataan, at hindi pwedeng lumabas yung kabataan na nirecruit namin kung hindi siya nadoktrinahan ng maikling kurso sa lipunan at Rebolusyong Pilipino at hindi siya nare-recruit sa kabataang makabayan. So hindi siya, kaya yung sinasabing development center ng mga kabataan ay development center para maging isang komunista, para maging NPA. Kaya ilan po sa mga na-recruit namin doon sa youth center na yun, kung tawagin namin, isa na ako doon, isa na yung ka-collective ko na si Guillermo Cadano, at yung iba pang mga na-recruit namin sa iba't ibang mga universidad ay naging NPA. Tama na yung pagpapanggap, yung sinasabi ninyo na walang koneksyon. Kami ang buhay na patunay, marami na ring mga patay na patunay na ang bumubuo sa Kabang o sa Makabayan Black Coalition na yan ay ang CPP, NPA, NDF. Hindi po kami magsasakripisyo ng aming buhay. Hindi namin ilalagay sa kapahamakan yung aming seguridad, yung kapayapaan ng aming pamumuhay, kung hindi dahil sa kagustuhan namin na ilantad yung katotohanan. Kung tutusin po, after naming mag-surrender, pwede na kaming manahimik Kaso hindi kaya ng aming konsensya, yung cargo di konsensya namin. Hindi namin kaya na may mga tumatangis na magulang, hinahanap ang kanilang mga anak. May mga anak na nauulila, may mga magulang na nauulila, may mga mahal sa buhay na nauulila. Diba? Ano ba sasabi niyo dyan, guys? Mali ba na nagkaroon ng confidential funds? VP Sara? Diba? Yung mga tao na tinutuya-tuya si VP Sara, tignan natin yung comment dito. Yung mga tumatawag kay VP Sara na tawag dito, nasa taas Diba? Yan yung mga comments ng rito. Paano nagasto sa loob ng 11 days ang confidential funds? Sabi ng James Hustler. Assignment mo yan. Diba? Mapadali ang pasok ng confidential funds sa bulsa. So ito yung mga tao, guys, na ayaw ng maayos, no? Ayaw ng maayos na kinabukasan para sa mga kabataan natin. Sabi ng isa ritong
125 million in 11 days. Ano na? Ito yung mga yung nakikinig lang sa sinasabi ng tao pero ayaw magsaliksik. 'Di ba? Unang-unang tatanungin mo dapat saan ginamit? Okay. Pero paano ka magkakaroon ng 125 million? Gaano kadali o gaano kahirap magkaroon ng 125 million? Then susunod mong tanong, okay, nagkaroon ka ng 125 million. Ganun pala kahirap kung makakuha ng 125 million. Kung alam mo na kung paano magkaroon ng 125 million, definitely, nasagot na rin kung paano mo ginastos yung 125 million in 19 days. Tapos, papasok ka sa mga debating gaya nito na hindi mo naman pala alam exactly kung ano at paano. Kung saan ginagamit ang confidential fund, paano nagkakaroon ng access sa confidential fund. Diba? So, sino ngayon yung nakakatawa? Imbes na meron kayong natututunan sa pakikipag-argumento nyo sa ibang tao, ang ginagawa nyo, pag natalo na kayo, wala na kayong alam mo sa totoo lang, with Coco Locoy or even kay Ma'am Joey, hindi naman inaano kung sino yung magaling kung sino yung tama Para sa kanila, kung kaya nilang makatulong to educate other people for them to fully understand kung ano man yung issue, 'di ba? Kasi kahit mismo sila, sinuportahan nila ang administrasyon, si BBM at saka si Inday Sara, o ngayon, isa rin kami sa mga kumakalampag sa nangyayari sa loob ng Congress. 'Di ba? Yes, pro-admin kami, pero hindi kami mga tanga-tanga. Sinusuportahan natin ang lahat ng magandang, sabihin na lang natin, programs ng government na to. PBBM or VP Sara or anyone else na sumusuporta din sa kanila. Pero if there are people who's trying to ruin them, magiging kalaban nyo rin kami. Yun kung kaya nyo mapatunayan na may mali yung ginagawa ng administrasyon ni PBBM. Siyempre, hindi rin namin ako personally, hindi ko rin naman i-allow na magti-take advantage sa pagiging mabait ng dalawa ni PBBM at saka ni VP Sara. Yung gagamitin sila. Tapos, dahil nga nakikita nilang threat si VP Sara sa kanilang mga political ambition, kukuha sila ng mga taong sisira sa kanya. 'Di ba? Oh. Saan ba nag-umpisa to? Backtrack tayo. Nagsalita sino? Sino nagsalita? Una, tungkol dito sa 125 million. Yan, yung mga legal front na si PP na nandyan sa loob ng House of Representatives. Oh, dahil dyan sa ingay na yan, ano nangyari? Di pa sabihin naging basehan nila yung sinabi ng Makabayan Block. Karoon ng picture taking, biglang nag-ibang kwento. 'Di ba? O sino naman ngayon ang nagsiwalat ng tungkol diyan sa hindi maayos na pagpapa-publish ng pondo ng HOR or basically hindi lang HOR ng buong Congress. O ngayon, ano nakita natin galing kay PBBM? Kay PBBM, kay PRRD. Oh. Ayaw niyong buksan yung mga libro? Okay. Sabi nga ni PRRD dito, I'm just a plain citizen of this country. I do not want my country destroyed. I don't want the military to go to coup d'etat. I'm just asking the military to help me pressure COA kasi hindi ko kaya. I remember, there's this article na shinare ni Uncle Ryan. Wait lang hanapin natin.
I think this was 2013 na article. Here. Oh. Senate barred COA from fund scrutiny. Imagine, when was this? 2013. Alam niyo ba kung ano pa nangyari noong 2013? Dito sumabog yung PDAP scam, which is later ang pag-uusapan natin yan sa susunod na video. Anyway guys, yun lang yun, no? Yun lang yung masasabi natin tungkol dyan sa issue ng ng mga bardagulan. Yung pakikipagdebate nyo sa ibang tao, huwag nyo namang minamass report. Bakit? Kasi ganun din eh. Tandaan nyo, pag nag-video ka sa TikTok, automatic, nagkakaroon ng copy doon sa gallery ng taong nag-video. Okay? Now, yung video na yan, masishare din yan sa iba. So, kahit pa i-delete nyo yan dyan sa TikTok, makikita pa rin yan ng ibang tao sa mga iba't ibang social media platform. Ngayon, kung hindi kayo kayang, or rather, kung hindi nyo kayang tumanggap ng pagkakamali, pagkatalo ninyo, wag na lang kayo makipagdebate. Diba? Imbes na nakikipag-engage kayo sa ganyan para may matutunan kayo, ang nangyayari, imamass report niyo yung account, ipapadelete niyo yung video, wala pala kayong kwenta, doon pa lang eh. Yung ganong klaseng sistema ninyo, imbes na meron na kayong edge, diba? The fact na ginawa niyo yung mga ganyang act, it only means one thing. Natalo na kayo. Diba? Tinanggap niyo ng talo na kayo sa argumento ninyo. Diba? Anyway guys, again, sana dito pa lang, no? Actually, nag-release na nga ng pahayag si VP Sara. Na sana matigil na tong na to? No? Basahin nyo na lang, pumunta na lang kayo sa Facebook page ni VP Sara. Ayan, sabi niya, mga minamahal kong kababayan, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang patid na suporta sa opisina ng Vice Presidente at ng Kagawaran ng Edukasyon. Ang inyong matatag na paniniwala sa kahalagaan ng aking trabaho at ng positibong pagbabago na aking may ambag sa pag-unlad ng ating bansa ay siyang nagbibigay lakas ng inspirasyon sa akin upang pagpatuloy ang pagsiserbisyo sa ating bayan. Maraming salamat sa mga gumagawa ng Green Ribbons bilang pagpapahayag ng suporta sa akin. Naintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa issue tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok ng ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na tutukan ang paghahanda ng darating na panahon ng taghirap, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang bilihin. May mga oras pa para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na eleksyon. Higit na mahalaga ang aking pagkakaisa, pagtutulungan at pagiging handa para tiyakin ang mga pamilya at ligtas na matatag sa darating na buwan. Magtulungan tayo para sa kapakanan ng ating bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at tiwala, mga kababayan. Patuloy tayong maging matatag,
sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at batang makabansa. Ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Syukran. Diba? After all what you have said, lalong-lalo na hindi maganda kay VP Sara, at the end of the day, nagpakumbaba pa rin siya tumingi sa inyo ng unity. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin guys. Dito po sa ano na to, ang tanong kong iiwan sa inyo, hindi pa ba malinaw yung explanation na binibigay about sa confidential fund ni VP Sara? Coming from her na lang, wag na lang yung sa akin o kung kanino man. Coming from her in the video na pinakita ko sa inyo. Yung pag-explain ba niya may problema o mismong pag-intindi na lang din ng tao ang may problema?